madiskarte ka sa buhay at gusto mong malaman na marami talaga sa mga tao ang naniniwala sa mga businesses kung sila po ay pinagkatiwalaan nila yung mga tao behind that business. Familiar po ba? Kung sa English, sinasabi nga na people trust businesses faster when they trust the people behind it. Isa lamang yan sa mga linya nung umattend ako ng isang seminar na sobrang, na open mind ako. Kaya pala, nung una ay hindi talaga agad ako nakakabenta. It's because yung tiwala, wala pa talaga doon sa akin. Kasi more on products lang yung pinapakita ko eh. Wala pa yung ako mismo nagpapakilala. So hindi ako nagko-content before. Ako nga pala si Maricel Butad, isang masiskarte sa buhay. Ay formal pong nagpapakilala sa lahat ng mga viewers natin dito. At the same time sa mga subscribers natin dito, YouTube. Ayan. So, I'm so happy na nagkaroon ako ng time na makalabas. At tingnan nyo naman yung aking background. Napakaganda. Sobrang relaxing. At alas 5 na po ngayon ng hapon. And perfect talagang shoot ng video dahil sobrang nakaka-refresh ng mind talaga. So, sige. Tuloy na natin ang kwento. Usaping, bakit kaya na ang mga tao is madalas nagtitiwala sa mga taong behind that business? Naalala ko lang is marami akong mga kilalang mga nagninegosyo na hindi ko kilala yung totoong owner, 'di ba? And of course, nung nakilala ko na yung mga owner, like dito na lang talaga ang perfect na kwento siguro dito sa video natin. Yung reseller ako sa aking supplier. Pero ang nahaharap ko lang doon is yung mga empleyado nila. Nung time na talagang problema ko na tumawad, ganyan, kasi ang dami ko ng transaksyon. So yun na nga, gusto kong ma-meet yung mismong may-ari nung binibenta kong products. And medyo matagal din po nagkaroon ng pagkakataon na mag-meet kami. And finally nung nagka-pandemic, nung nag-okay na, yun na nga, nakapag-meet na tayo sa ating supplier sa binibenta ko. At yung product na yun is isang bomber jacket. Nung na-meet ko yung may-ari, sobrang bait nung may-ari. Alam nyo, sobrang galing kasi kung dati ay talagang dapat payment first ako. Nangyari po na kahit hindi muna ako magbayad, ibebenta ko muna yung products niya. Gano'n na lang sobrang tiwala nung may-ari. So, Chinese yung may-ari na yon. And nung meron akong isang kliyente na ang daming kinuha sa akin and wala pa akong pambayad that time kasi inaantay ko pa yung bayad ng customer ko, ang nangyari po is pumayag yung aking supplier na doon kami mismo sa kotse niya magtransaksyon na doon ko ibayad yung kanyang yung bayad ko doon sa order ko, and kahit late na nakahanda na yung items na hindi pa bayad, pero grabe na yung tiwala ko din sa kanya kasi sa supplier ko na yun and of course nagtiwala na rin yung aking supplier sa akin. So dito lang natin matutunan na minsan nagtitiwala talaga ang karamihang mga tao sa mga negosyo when they trust sa people behind the business, sobrang people trust people talaga and hindi sa products lang din. So yun yung natutunan ko sa lahat ng makapanood ng video na to. If right now nagnenegosyo ka and hindi pa rin talaga nagkakaroon ng tiwala yung inyong mga customer sa'yo, maaring baka hindi ka pa rin talaga nila kilala. So dito po talaga papasok ang pagko-content na tayo mismo gumagawa ng videos, nagsishare ng stories. Minsan talaga the best din yung story ng mga pinagdadaanan natin. Yung mga behind the scenes natin, 'di ba? Sobrang nakaka-relate yung mga tao and doon pa lang nakaka-build na ng trust. So yun lang, pinaniniwalaan ko din actually ito na marami talaga, mas marami ang nagtitiwala kapag kakilala na kung sino talaga yung may-ari ng negosyo na yan. Iba yung impact nito sa mga matangkilik sa products mo. Sa lahat pala ng mga makakapanood ng video na to, meron akong ginagawang community, FB group, Masiskarte sa Buhay. Sumali lang po kayo dito. Dito kasi, ang tinutulungan ko is mga kapwa ko madiskarte sa buhay content creator na gusto makapag-launch ng sariling produkto na hindi po sasakit ang ulo. Tulungan po tayo dyan. So, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo ngayon, na kung gusto nyo na pagkatiwalaan tayo, magpakilala po tayo, mag-share tayo ng story, and of course yung mga maibibigay nating advice din sa mga gusto rin magsimula ng negosyo.
At upang makilala din yung mga business natin, maaring sa ngayon hindi ka pa kilala, so unti-unting magpapakilala ka. So yun lang naman. Always remember that success start when you decide to begin. Ayan, siya nga pala, follow nyo na rin ang aking mga social media accounts, sa aking TikTok, Maricel Butad, sa aking business page, Maricel Atibagos Butad, sa business page Tindahan ni Masay. So yun lang, bye bye!